Good morning, guys. Dilim sa side na to, no? Anyway, it's 6:20. Hintay ko na lang si Papa matapos. Sabi 6:30 kami alis. And kanina pa ako medyo tapos. Siyempre, bumangon lang ako. Hilamos, toothbrush. Maligo pa ako. Lamig-lamig, ang aga-aga pa. Mamaya na ako maliligo. Pero ayun, lumabas na ako ng kwarto kasi baka magising pa si Zeb sa mga kaluskos ko. Mahirapan pa akong umalis. Kaya, yun. Hirap kasi siya isasama dun, lalo na kung mahaba pila, tapos mabobore siya. Walang din mahirapan. Kaya, iwan na lang. Tsaka, diba nga, nagigising siya mga 8:30 pa naman. So, hopefully, by the time na magising siya, nakabalik na kami. Sana. Buti nga naalala ko kasi syempre usually pag nagising ka pag umaga, 'di ba, maiihi ka kagad. Iihi dapat ako, buti na lang naalala ko, hindi mamaya pahirapan naman kang umihi. Ay, grabe. Sina dyan si Papa. Hi guys, we're home. And tulog pa rin si Sam. So, try ko matulog ulit. Good morning, guys. Take 2. Ayun, dumating kami mga 7:30. Actually, ang bilis lang namin doon sa laboratory. Hindi nga ako nakapag-vlog. Pagdating namin, walang pila, ako agad. Tapos, sakto, naiihi naman ako. So, umihi ako. Yun na, tapos na. Sabi nga ng papa ko, okay pala pumunta ng linggo kasi siguro every time pumupunta siya, laging haba ng pila. Dumating kami din mga 6:30 eh. Magsi 6:30 pa lang. Tapos, ayun, actually mas matagal pa kami kasi kumain kami. Nag-aya si papa kumain ng almusal sa Tropical Hut. Yan. Mas matagal pa yung inintay namin yung order namin kaysa nagpa-urinalysis ako. Bukas pa makuha yung result. Pero, yun. Kasi bukas din yung check-up ko sa OB ko eh. So, before kayo pumunta, dadaanan na namin yung result para isang lakaran na lang. One more? Ay, say good morning! Hi! So, kaya tinake-outan ko si Zeb ng soup for breakfast. It's already 9:15. Nagising si Zeb mga 8:40. Nakatulog ulit ako eh. Buti na lang. So, yun. Kain tayo breakfast. Ulit. Okay. Hey! Ano oras na, Mike? 10:20? Okay. Wala lang. Nagchichismisa na naman kami kasi kagabi, di ba? Kalimutan ko na totally mag-vlog after, Kaya, yun. Sabi ko baka makalimutan ko. Anyway, naalala ko lang to, hindi ko pa napapakita. Tignan nyo si Vince before. Tadad! Yay! Ganyan kami nagkakilala. Dito kami nag-work before. EPLDT. 2005. May. Noong date din kami nagkakilala. May 22 ba? Ay, hindi. Basta mga May 10 yata yun. May 11 kami nagkakilala. 2005 ni Vince. Tapos ito yung temporary ID niya nun. Look at that. Diba? Parang addict lang. Joke. Joke lang, daddy. Pero syempre, nakarasyan ko naman siya niya sa long hair niya. Hindi makalain, no, na may buhok siya before. Wala lang. Nalungkat to nung pumunta kami sa bahay nila nung dito si daddy. So, yan. Sabi ko, ipapakita ko. Ngayon ko lang ulit na kasi nahalungkat ni Zeb dun sa bag ko eh. Sa diaper bag. Nandun kasi to. Grabe, no? Sino kamukha? Jan Lapus. Jan Lapus. Either, uy! Ano ko naman yun? What are you doing? What are you doing, Zeb? Achoo! What's this? Either Jan Lapus or Vanessa Wu. At saka Jet Pangan daw. Why? Sneeze? Achoo! How about Zeb?
Uy, no ko naman yan. Okay, let's throw na. So, yun lang. Kumain pa ulit. Ay, kanina, na nag-tropical hot kami, ang kinain ko ay spaghetti and burger. Meron silang combo ng spaghetti burger. Tapos, ngayong pagkagising namin, di ba pinakain ko si Zeb? And, buti na lang tinake-outan ko si Zeb ng chicken soup. Chicken sopas. Nagustuhan niya. Ang dami niya. Halos naubos niya eh. Kasi sumusubo-subo din ako. Pero yun, ang dami niya nakain. And then, nagpaano pa ulit ako ng pandesal. Isang pandesal with Angkor. Tsaka, iced tea. Kiss the frog. Oo. Kiss the frog. Oy! Kiss. Oh, kiss the frog. So, yun. Ewan ko kung matutuloy today yung adobong puset. Feeling ko. Kasi wala nang ulan. Wala nang bagyo, or not really bagyo, wala nang ulan. Since madaling araw, hindi ko naramdaman na umulan. And nung umalis kami kanina, maaraw na. So, ayun, goodbye na sa malamig na ano. Kaya naka-aircon na ulit ako kasi umiinit na ulit. Lungkot. Okay sana kasi nakakatipid sa kuryente. But anyways, yeah, that's how our morning is going so far. What do you want, Zeb? So, yan. Laters! Game! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Wow! Expert! Xylophoner. Xylophoner. Yay! Yay! Finish! Yeah. Hi guys. What time is it? 2:30 and we're done with lunch. We had beef steak which was yummy. And wala pa rin daw puset, sabi ni Mama. Dahil sa bagyo. And then yeah, obviously naligo na kami. Itong si Zeb, ang clingy sa kapatid ko. Kasi since morning, diba, nandito yung kapatid ko sa room. Siyempre, naghaharutan. Saya-saya niya. Kasi hanggang sa maliligo kami, gusto ni Zeb kasama yung kapatid ko sa CR. Kaya hanggang doon, nandun yung kapatid ko nagbabantay. Habang naliligo kami. Wala na kaming boundaries eh. Tapos, what do you want? What do you want? Which one? Say hi muna. Hi. Wait lang. Yun, maikikwento ko sa inyo. Alam nyo ba na parang nabudol-budol kami? Noong Friday po pala yun, ngayon lang namin na lang. Ngayon lang nakwento sa akin. Actually, ngayon na sinabi ng papa ko. Kasi pinatext doon sa kapatid ko. Ganito na nangyari. May nag-doorbell. So, lumabas si Sel. Tapos, sabi, kailangan ito makausap yung may-ari ng bahay. Survey daw. So, si mama ko yung lumabas. Tapos, ewan ko kung paano nangyari kung survey lang. Pinapasok. So, pinapasok sa bahay. Wait lang. What do you want? What are you looking for? Yung pinapako sa akin dito sa box. Anyway, so pinapasok ng bahay. Hanggang sa, actually naririnig ko eh. Nandyan sila kasi diba yung bintana ko dyan. Yan, yung bintana na yan. Andyan yung kitchen and yung, dyan kami kumakain sa labas actually. Hindi kami kumakain dito sa dining table sa loob. So, naririnig ko may mga boses. Sabi ko, sino yun? Nung lumabas din ako, kasi kumain ako ng santol nun. Nilabas ko yung plato ko ng pinagkainan ko. Nakita ko na nga. Sabi ko lang kay Sylvia, sino yun? Sabi niya, sa survey daw. Okay. Kala ko naman yung government survey, di ba? Oo. Bounce. Excuse me. So, akala ko survey. Ang tagal-tagal na nila. Tapos,
Hindi ko na pinansin. Natulog na yata kami nun eh. After. And then, oh, careful! Tapos, ngayon, kinuwento ng papa ko, pinakita niya yung resibo. May resibong binigay. Ang nangyari pala, may binibenta sa yung host ng LPG. So, nakita pa kayo, dalawang babae na maitim. Tapos, sabi ni Sel, buntis daw yung isa. Kasi yung isa hindi ko na masyadong napansin. Tapos, sabi, ang binibenta pala, host ng LPG. So, syempre, tinawag ng mama ko, since wala naman alam mama ko sa mga ganyan-ganyan. So, tinawag niya yung papa ko. So, pagdating nila ng papa ko dito, yun, nagde-demonstrate na. Tapos, sabi ng papa ko, para daw siyang tanga nun, na parang sunod lang daw ng sunod or parang agree lang daw ng agree sa sinasabi. Kahit alam naman daw niya yung, syempre, alam ng papa ko yung tungkol sa mga ganyan-ganyan. Pero, yung after na nung nangyari yun, parang na-realize ako na parang siyang tanga na sunod-sunuran doon sa babae. Pag alis daw, ginugel ng papa ko. Yes, nag-google. Sinerge ng papa ko sa internet. Tapos, nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung pangalan ng company doon sa resibo. May Meadow something. Pag naalala ko ulit, lalagay ko dito sa baba. Meadow ek. So, ang nangyari, ayun nga, ginugel ng papa ko. Dami niyang nakita na na parang scam daw yun, ganyan, or kasi ang siningil, 5,000. Tapos, peke naman. Ang sabi, sa mga nabasa niya, yung original nun, 2,500 lang. Kasi yung mga peke, 5,000 ang sinisingil. Weird nga eh. Manloloko ka na lang, kailangan ba mahalan mo yung dinibenta mo, doble talaga yung presyo. So, hindi ko alam kung anong klaseng demonstration yung ginawa nila na-convince nila yung papa ko. Ang papa ko, parang may intimidate ka dyan, medyo masungit yan. Kaya, sabi nga ng papa ko, hindi niya din maisip na paano siya naloko or paano siya napaniwala. Kaya yun, kaya kanina, ang pinagawa niya, may number kasi dun sa resibo, which hindi namin alam kung totoo ba yun or whatever. Pero, pinagawa niya sa kapatid ko, pinatext niya, kunwari, order pa ng isa. Pero, ipapahuli niya sa barangay. So, sinabi niya na, pumunta after lunch, ganyan, bukas. So, abangan natin. Sana mabawi pa. Buti nga, alam mo yun, nakakatakot. Paano kung lalaki pa yun? Tapos, kung mas malaki pa sa 5,000 yung nakuhang pera. Basta, hindi namin na-expect na mabibiktima pa kami noon. Lalo na, mama ko daw, nung nalaman ng mama ko, nanlamig daw si mama eh. Ay, nako, Diyos ko. Ay, nagugulat kami kasi pinapasok ng bahay. Hindi, mama ko laging bukang bibig sa mga nagiging namin, kasambahay. O wag mong papapasok na kung sino-sino, basta-basta. Kung magsisurvey lang naman yun, ba't kailangan papasukin, diba? Pwede na magawin yung survey sa labas. So, siguro, mama ko, doon pa lang sa gate, parang na nila. Tuntua si Cebu. Oo. So, yun lang. So, ingat-ingat din tayo, guys, kung kayo dyan. Pero mahirap eh. Pag na-hypnotize ka na, no, hindi mo na masasabi eh. Pero, basta yung name, ilalagay ko dyan pag naalala ko. Pag ko. Yun lang. So, it should be nap time for us. Pero feeling ko may ginagawang business si Zeb. Kaya natutulala din siya. Anyway, see you guys later! Hi guys! Nakagising lang ni Zeb. Ako mga 30 minutes ago, 5:30 yata. 5:30 yung nagising. Si Zeb, 6 o'clock. So, good luck sa amin mamaya. Nung oras matutulog si Zeb, feeling ko mga 11 na yan. Anyways, nagugutom ako eh, pero parang alangan na magmerienda. 1 hour na lang, kakain na kaming dinner. So,
Huwag na magmerienda. Alay ka. Ay, kanina pala, hindi rin ako, si Zeb nakatulog mga 3 o'clock eh. Ako, kachat ko pa si Daddy, kinuwento ko rin yung nangyari about dun sa, parang almost budol-budol. Kasi yun, napagalitan pa. Akala mo naman kasalanan ko. Well, not really, pero sabi niya, please lang, huwag mo papapasok na kung sino-sino ko. Sa tingin mo ba, hindi namin alam yun? Tsaka yung mama ko, laging bukang bibig niyan. Talaga, huwag mo papapasok. Pero siya mismo nagpapasok. Sabi ko, minsan, kahit gaano kakainga, hindi mo masasabi, di ba? Sabi ko, tsaka yung papa ko, hindi yan madaling bulahin, hindi yan madaling bentahan ng kung ano-ano, pero kita mo. So, sabi ko, yan, isa sa mga reason kaya ayoko dito sa Pinas, sabi ko sa kanya. Kasi sabi niya, no, buti na lang, walang ibang nangyari. Sabi niya, what if kinidnap daw si Zeb, ganyan-ganyan. Siyempre, na-paranoid ang lolo niya. Anyways, ano sasabihin ko? Ayun, nag-chat pa kami nung nakatulog na to si Zeb. Tapos, sabi ko, sige na nga, aga-ayos na ako ng hospital bag. So, ayun, meron na ako naayos. Yung kay Zeb, kay Zeb. Well, even nung buntis ako kay Zeb na sa hospital bag ko, naka-ziplock yung kay baby. So, ngayon din, ganun ginawa ko. Ang gagamit namin yung bag kasi yung hand carry eh. Yung hand carry namin, vicious na kay Vince sa Singapore. Nadali niya pag uwi niya sa 7. So, sa akin, nakalagay muna doon sa, saan na ba? Kita nyo? Ayan. Yun. Nakalagay muna doon sa malaking diaper bag. Tapos, yung kay Zach, nandun sa 2 ziplock. Ay, yung bulky doon, actually, parang pwede na yung bag. Kaso, ang bulky ng maternity pads, yung binili ko. Hindi ko naman alam kung ilan ang kakailanganin ko. Isang pack yun from Modest. Seta yun. 7 pieces lang, pero ang kapal-kapal. So, hindi ko alam kung ilan ang kakailanganin. So, doon dala ko ng lahat. Although, nung kay nun, hindi ko maalala kung ilang beses ako nag-change nun kung malakas ba ako. Siyempre, depende rin naman this time, diba? Kung malakas akong magdugo or something. Kasi pag hindi, nung kay Zeb nun, isang beses na ako nalagyan ng galing sa ospital, tapos sabi, bumili na ako ng sarili ko. So, bumili pa si Vince sa Mercury sa tapat ng ospital. So, ngayon, ha? Bam Bam? Bam Bam? Aray ko. So, yun. And then, the rest, hindi ko pa naman ma-impake yung mga charger. Siyempre, hindi ko ma-impake yung camera. Hindi ko pa ma-impake. So, yung mga pwede ko palang i-impake, damit, medyas, ganyan, toiletries, yung makeup din, hindi ko pa rin ma-impake kasi baka syempre gamitin ko pa within 2 weeks. So, yun. Yung kay baby, medyo okay na. Hindi ko alam kung enough na ba yun. Lahat ang dinala ko. Mayroon 3 lampin, 3 onesie, 3 mittens, 3 pairs. Kasi hindi ko na maalala yung kay Zeb. Tapos, nung kay Zeb, nasa siya, nasa nursery. Lahat yun, damit doon dinamitan ko lang siya ng sariling damit niya nung uwi na kami So, yun. Diaper hindi ako magdadala kasi provided na naman dun. Hindi ko alam kung this time, pag nag-room in, ganun din. Or yung pag nag-room in ba, sariling damit niya na yung isusuot niya. Kasi yung dati, hindi siya naka-room in. Damit doon ang ginamit. Tapos pati yung pang-swaddle. Ayun, may dala din akong mga pang-swaddle na blanket. So, hindi ko alam kung 3 is enough. Or do I even need 3? Baka 1 lang. Baka yung pag-uwi lang kailangan ko. Pero, ano ba? Ay. Nagigigil ko. Anong ginagawa mo? Are you exercising? How was your sleep? Oh. Anyways, so yun.
Okay. Mamayang dinner is the same pa rin, beef steak, kasi marami niluto. And then, tomorrow is my favorite ulam, lauya, if you're familiar with that. And ilang beses ko na rin sinabi dito sa vlog na parang mga taga-Parañaque kailangan may alam sa ulam na yon. I feel like, alam ko merong Ilocano version, pero iba yung Ilocano, Ilocano. Basta nag-google ko kasi, meron silang lauya, L-A-U-Y-A, pero iba yata yung kanila. So, yung lauya ng Parañaque, ang masarap. So, that's gonna be our ulam tomorrow. So, I'm so excited. Playing much? Zeb? Asus naman yan. Hi! I love you. Sarap tulog mo, ah. Ang oras ka matutulog later. Late na naman ako makakapag-edit at upload mamaya. Anyways. Yan lang. Makaming dimple ka. Ay, nako. Hi, guys! Nandito yung kapatid ko. Anyways, bago ko makalimutan, I gotta say good night na. It's almost 8:20. Bago kami nag-dinner kasi nagutom na ako. Hindi kami nag-merienda. So, 7 o'clock kumain na kami. And then, yun. Tomorrow, magaganap na ano to? Anong tawag doon? Entrapment. Like, entrapment. Pinagpaplanuhan na kanina, kausap nila papa, nila mama, yung taga-barangay para dun sa Ay, naku, hindi mo pa rin tinignan yung name. Meadow lang talaga. O, Meadow daw. So, yun, nakapag-coordinate. Magdadala daw ng pulis, Ayun, nakapag-coordinate na sa barangay, tapos magdadala daw ng pulis. Actually, nung tinext kanina, di ba sabi ko tinext para umorder ulit ko, nag-reply, sabi niya, ngayon na po ba? Naatat. Ayun, naputol ako. Anyways, ang sabihin ko, so bukas, abangan natin ang magaganap sa entrapment. Soko. Scene of the crime. So, hopefully successful. Sabi ko nga, what if pumunta, tas ma-hypnotize na naman? Another 5K, man. Ewan ko na lang, So, yun. I gotta say good night. And see you all tomorrow. So, hindi ko sure kung kung matutuloy ako sa aking OB tomorrow. Kasi pinapunta nila after lunch, Parang masyadong maraming magiging kaganapan kung maging successful bukas. So, baka sa Wednesday na lang. Kasi yung Tuesday sa malayo yung sa malayo yung clinic nung OB ko So yung MWF niya yung malapit lang dito sa amin. So just in case hindi kayanin. So Wednesday na lang siguro papa-check up. Pati yung result kukunin. We'll see. But yeah. So good night. See you tomorrow. Zeb, you say good night. Come here. Zeb, say good night.